Vice President Sara Duterte walang sama ng loob kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit performance ni PBBM bilang presidente tinunigsa. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Ilang overseas Filipino workers sa Israel unahan sa pagpunta sa public bomb shelter tuwing may missile attacks. Wala kaming sariling shelter, nakikiano lang kami sa public shelter. Pag may nag-aalarm sa cellphone namin, lalabas na kami, uunahan na namin yung bago mag-siren, kailangan na sa loob na kami ng public shelter dahil sobrang dami talaga na naming tao doon. Fuel subsidy para sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan inihahanda na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. So, pagdating ho niyan, handa na po kami. So, by next week, pag nag-reach na po ng $80 per barrel ang Dubai crude oil, ibibigay na po namin yung fuel subsidy. At ito po ay hinahanda na rin namin. Resulta ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dapat hintayin muna bago maghain ng kaukulang kaso ayon sa isang House prosecutor. Ang pagkakaalam ko po doon po sa kanilang mandato ay dapat antayin muna yung maging resulta ng impeachment bago ma-file yung mga kaakibat na kung sakaling mai-impeach yung vice presidente saka pa lamang. So, may ipa-file yung mga iba pang mga charges. Kaligtasan ng mga Pilipinong piniling manatili sa Israel, titiyakin ng Israeli government. Israel is treating them like any other, I would say, citizen of Israel. They get all the medical services like Israeli civilians, so there is no discrimination, and we do understand that it is difficult times. 31 overseas Filipino workers mula sa Middle East na napilitang lumikas dahil sa giyera ng Iran at Israel, ligtas na nakauwi ng bansa. Maliban sa financial assistance, so it's a combined financial assistance of 150,000 pesos, kaugnayan din natin ang Department of Social Welfare and Development for the Psychosocial Counseling Services, ang Department of Health for medical assistance and related medical needs. Epekto ng sigalot sa pagitan ng Israel at Iran sa ekonomiya ng Pilipinas, hindi pa umano nakababahala ayon sa economic team. Ngunit worst case scenario, pinaghahandaan pa rin. So far, based on what is happening today, so far as the conflict has subsided and the prices have gone down, parang minimal ang impact sa economy natin. Pagpapadismiss ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case, walang legal na batayan ayon sa House Prosecution Panel. Dahil sumagot siya, matutuloy ang trial. Yung kanyang sagot, wala ho siyang factual nor legal grounds ukol doon sa mga factual allegations ng impeachment complaint. May sinabi pa, in other words, basura. Kung basura, bakit yung sinagot? 8.87 billion pesos na floating shabu, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na makababalik sa black market. What we will do now, titiyakin natin, ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. LRT2 higit 6 na oras na nagkaaberya. 55,000 na pasahero na apektuhan ng tigil operasyon. Gusto kong humingi ng paumanhin sa lahat ng mga pasahero natin na naabalan ng aberya.
Anim na pong technical divers ng Philippine Coast Guard nakahanda na sa operasyon ng paghahanap sa nawawalang sabungero. Upon issuance ng statement ng Secretary Remulla that time, nag-deploy na ang Coast Guard District Southern Tagalog ng ating tao to conduct the seaborne patrol operations. And naka-standby na rin naman po ang ating mga technical divers. So in case nakakailanganin na mag-start na po yung operations, then we are very ready. Certification na nagsasaad na naaayon sa konstitusyon ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte isinumiti na ng Kamara sa Senado. Which is a certification from the House of Representatives that the House complied with all constitutional requirements and there was no violation of the one-year bar rule. Ilang umuwing overseas Filipino worker mula Israel hindi na kinaya ang gulo kaya piniling bumalik sa Pilipinas. From the start na nagsimula yung war ng October 7 until now, ito yung pinakamalala na naging experience ko kasi yung pagod, puyat at saka nervyos sa bawat araw na pagsabog, hindi biro yung pagsabog kasi malalakas talaga. Filipino scammers dumarami ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Yung statistics natin nagsasabi na mostly yung arrested natin, especially on the different online scams, ay mostly Filipinos. CCTV cable ng Metropolitan Manila Development Authority sa EDSA Guadalupe ninakaw. Ang gulo na may galit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP ang gumawa nito, isinantabi ng MMDA. Kabataan yung kumuha, mukhang ibebenta yung kable rather than yung galit sa NCAP. Hindi po. It's ninakaw po yung kable. Kasi hindi naman sinira yung camera eh. Kinuha lang talaga, ginupit lang yung wire. GV Florida Transport, binalaan ng Department of Transportation sakaling ituloy ang kaso laban sa uploader ng viral video ng mga bus na nagkakarera sa highway. Inutusan ko ng LTFRB na talagang sabihan ang GV Florida na kung ipupursue niya yung kaso against yung kababayan natin na nag-upload, talagang makakabangga niya ang buong DOTR at ang buong gobyerno dito. Hindi ko alam kung gusto niyang gawin yun. 4 na testigo sa war on drugs nasa pangalaga na ng Department of Justice matapos hilingin ng International Criminal Court. Basta we will protect the witnesses. Whatever it takes to protect the witnesses, we will do. Because the prosecution will rely on these witnesses. 3 suspect sa pagnanakaw sa kable ng CCTV camera ng Metropolitan Manila Development Authority sa Makati City nahuli na. Nagnakaw uli, magnanakaw uli at they were caught in the act. So nahuli nga dito itong 3 tao. National Police Commission o NAPOLCOM handang magsilbing complainant sa mga pulis na sinasabing sangkot sa kaso sa missing sabungeros. Kaso tatapusin sa loob ng 2 buwan, oras na maisampa na. Hindi pa namin hawak ang complaint affidavit ni alias Totoy. Ni minsan hindi ko pa nakausap si alias Totoy. Kailangan namin yung affidavit ni alias Totoy. So nananawagan din ako kay alias Totoy kung nakikinig siya ngayong araw na ito na sana i-file mo sa amin ang iyong complaint affidavit. 6 na Indian nationals sa 3 Pilipino inaresto ng National Bureau of Immigration dahil sa karnaping at istapa. Yung car rental company naman, pinarenta naman itong sasakyan sa isang Pilipino. So actually itong isang Pilipino ginamit pa yung pagiging empleyado niya ng gobyerno para ma-approve yung rental niya. House Prosecution Panel na isumiti na sa Senate Impeachment Court ang tugon sa pleading ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap na articles of impeachment. Nasa impeachment na tayo, nag-file ng answer, wala pa ring paliwanag. Lato tayo nanghuhula pa rin. Di ba sabi niya, gusto niya ng trial. She wants a bloodbath. Bubble bath eh.
Hindi blood bath, bubble bath. At hiling na computers at ICT laboratory ng isang paaralan sa Bulacan, tinugunan na ng Members Church of God International. Yan pong ICT lab natin ay binuo, ginawa ng buong pagmamahal ng ating mga kasamahan sa MCGI at sa pangunguna ng ating Kuya Daniel Rason. Buong pagmamahal na may ngiti sa labi. Makaasa po kayo, ito ay aming buong pusong mamahalin, aalagaan at papahalagahan. Marami pong mga mag-aaral ang matutulungan nito. At sa ngalan po ng MCGI, ng lahat ng bunubuo po ng members ng Church of God International at sa karangalan ng Panginoon na aming kinikilala at pinagsisilbihan, kung saan nakaukol ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri. Tanggapin po ninyo ang aming munting nakayanan.